Hindi po ito laban sa napanlaman, mga kapatid. Kaya po kami hindi tumitigil sa pagsasalita, mga kapatid, dahil may mga pamilyang nangangambang masira. Merong mga pamilyang nasira na. Gusto namin sa awa ng Panginoon, hanggang pinahintulot ng kapalaran at panahon, makatulong kami sa inyo, mga kapatid. Kasi buhay nyo po yan. Kung gusto nyo pong manatili dyan, pera nyo naman po yung iniaabulo nyo. Anong pakialam po namin doon? Kung gusto nyong mapuyat, 3 araw na pasalamat, oras nyo naman po yun eh. Ano bang pakialam po namin yon? Kaya lang, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya nga, nangangamba itong si Brad at saka yung mga yes man ni Daniel Rason sa kapahamakan eh. Bakit? Pagka sumasang-ayon ka sa mali, you are an accomplice of a crime. Pagka accomplice ka ng crime, kasama kang ahatulan. Naku, yan yung nakakatakot. Kaya alam ko, nangangamba na at nanganganinganin na si Brad Rodel at Brad Josel eh. Bakit? Ako naniniwala, Brad Rodel, merong kang budhing makadiyos. Hindi, tingin ko bro, ano na lang yan. Trabaho na lang sa kanila yan. Tingin ko, trabaho na lang. Kasi Brad Romel, hindi kasi ganun kadali yun eh. Bakit? Di ba meron akong nilabas na merong panakot si Daniel Rason. Alam ko lahat ng inyong kasiraan. Merong panakot, merong deterrent si Daniel Rason. Kaya lang, kung ikaw talaga, kung tayo ay natatakot sa Diyos, ay dapat muna kaming sumunod sa Diyos bago sa tao. Brad Rodel, tinatawagan ko ang iyong budhing makadiyos. Magpapakasangkapan ka ba? Hanggang kailan ka magpapakasangkapan, Brad Rodel? Ang sabi ng Biblia, sa panahong ukol, kita'y sinaklolohan. Sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Narito ang araw ng kaligtasan. Binabasa natin yan sa doktrina. Brad Rodel, baka pagka nagkasakit yung minamahal mong yan, o kaya yung minamahal mong niyelpot, o kaya yung minamahal mong kabiyak ng puso, pag nagkasakit ng malubayan, baka tumawag ka sa Diyos, sasabihin niya, sapagkat ako'y tumawag, kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo nakinig. Inyong iniuwi sa wala ang bukong payo. Ako naman ay tatawa sa inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo. Tatawag sila sa akin at hindi ako sasagot. Nakakatakot yun, Brad Rodel. Kaya kayo na ang magdili-dili kayo, Brad Rodel. Alam ninyo sa puso ninyo na nagsisinungaling ang leader ninyo. Ngayon, maaatim nyo ba? Hanggang kailan ninyo maaatim? Sabi ni Apostol San Pablo, datapat muna kaming magpakasakop sa Diyos bago sa tao. Brad Rodel, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at kanyang ginagawang kalasag ang bisig na laman. Kaya nga pumatok ang TikTok eh? Kasi short videos lang eh. Reels. Kaya patok. Yes, lang. Kasi nga, ang technology nga tumataas na. Alam mo, ang Diyos naman, nakikita niya yan. Nakikita niya yan. Hindi siya tanga, hindi siya bobo. Alam niya yan. Correct. Meron kasi sinabi kanina, hindi naman lahat ng mga kapatid na dumadalo nakikinig. Alam mo ba, maniniwala ka ba, Brad Romel? Mismong mga magulang niya, hindi naman nakikinig sa kanya pagka nagte-texto siya eh. Oo, natutulog. Natutulog. Bakit ko alam? Minamasahe ko. Kinakabit ko. Umihilik na eh. Daddy, hindi pa po tapos ang paksa. Masabi na lang na dumalo kahit hindi nakinig. Nangyayari yan. Sa akin, alam mo, nung bago ako sa iglesia, dati, every Friday, Saturday yata, o Saturday, Sunday. Biro mo, taon yun. Hindi ako ma-absent kahit isang beses. Taon yun. Pero dumating yung panahon na medyo, hindi ko na kinakaya. Meron akong gustong basahin comment dito from Brother Nico Ronel. Ang sabi niya, yung sinabi ng Diyos na ibig niya lahat ng tao maligtas, abay, napakalaking konsuelo na nating mga tao yun. Ang gusto lang ng Ama ay huwag tayong gagawa masama sa kapwa-tao natin. Yes.
Yung ang binasa mo nga kanina yung awa ay nagpapakita, yung awa ay Lumuluwalhati nagpapakita ang ng awa. Sapat na nga yun para maligtas kayo, nang sabi dun eh. Oo, totoo. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Pakita Sabi ng ni awa. Brother June F. Canlas, salamat sa Diyos. Napakaraming point of views ang natutuhan ko ngayon. Sarap pakinggan, real talk lang. Nakakawalang antok sa every live nyo. Ganitong pinag-uusapan. O yan, kaya dapat dalas-dalasan mo yung ano. Pag-akyat ba Brad Romel at Brad Asa? Hindi, ngayon kasi medyo nagpapahinga ako kaya medyo na may ano. Hindi, alam nyo sa mga kapatid, manatili na lang kayo sa aral ni Brad Eli. Yung tinuro ni Brad Eli, wala kayong makikitang ganung mangangaral ngayon. Tandaan nyo, kahit si Kuya hindi niya kaya yung level ng aral na itinuturo ni Brad Eli. Manatili kayo doon. Sa aminin nyo't sa hindi, natuto tayong lahat kay Brad Eli. Yes. Doon sa mabuting aral. Yes, sa mabuti. Ako, naniniwala ako, hindi naman lahat ng aral ni Brad Ellis tama eh. Yes. Tulad nga nung uulitin ko, sinabi niya na, huwag na ninyong pakuhanin ng 4-year course yung anak ninyo. Malapit ng paghuhukom. Hindi ako naniniwala ron. Pero, kunin natin yung mabuti. Huwag natin ituring na masama si Brad Eli. Tao rin kasi si Brad Eli. At Ngayon, lagi natin tatandaan, natuto tayo dahil kay Brad Eli. yes. Ngayon, kung meron, again, sinasabi ko, kung meron mang nagawa si Brad Eli, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos, kinuha na nga eh. Yes, we Yun are nga not... yung panalangin niya eh. Kung nakita mo na magkakamali ako sa dulo, mabuti pang bawiin mo na ang aking buhay. Oh. Binawi siya. Hindi ko alam kung yun nga yung reason. Sinabi ko lang. Ayun, ganun pa man mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ganun pa man, ang ganda nung sinabi ni Brad Romel Malapira. Pero itutuwid kita, brother. Sige, Nakahanda okay ka ba ituwid kita? Oo naman. Manatili tayo doon sa aral ni Kristo. Yes. Yes. Kasi ako naman, naniniwala naman ako, si Brad Eli, tinry niya talaga, sinubukan niyang sumunod sa aral ni Kristo. Yes. Kasi yun naman, tulad nga na sinasabi ko, back to basic tayo eh. Yung basic natin, yung bagong tipan eh. Parang si lang yan, brother, si Haring Solomon. Pinagsikapan niya ring makasunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya lang, nakokorap kasi, nakakakorap eh. Too much prestige, nakakakorap. Napopollute na yung utak mo. Kaya nandyan na kaya nga ang sabi ni Kristo, pagka kayo nagawa nyo na ang lahat ng ito, ang inyong sabihin pa rin, mga alipin kaming walang kabuluhan. Yes. Para hindi ka na magkaroon ng pagkakilala sa sarili. Yun yung nakakatakot eh. Pagka meron ka ng pagkakilala sa sarili mo, na yon, it will lead you to your own destruction. Kaya pagka naglilid ka ng samahan o ng grupo, pagka ang pinopromote mo, you are claiming that you are a messenger of God, pero ang pinopromote mo at ang ginoglorify mo, minamagnify mo ang Diyos with all your heart, with all humility, hindi ka magkakaroon ng pagkakilala sa sarili mo. Kaya nga si San Pablo sabi niya, binigyan ako ng tinik na salaman, isang sugo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Actually, yun nga yung na baka nga yung ang tinik sa kanya binigay sa kanya. Alam niyo po ba yung tinik na ibinigay sa kanya? Yung tinik sa laman, nandun din. Nasa talata na yon. Ano po ba yon? Ayan, nandiyan si Brad Ace. Actually, tanong yan sa akin ni Brad Ace nung bago-bago pa lang. Ano yung tinik sa laman ni Sabi ko, ang tinik sa laman ni Pablo po, pwede siya magpalalo. Sabi ko, kasi matalino siya, lawyer siya Tagapagtanggol siya ng kautusan Nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel There is a prestige, there is a knowledge, there is wisdom in him. Tapos inagaw pa siya sa ikatlong langit. And there is a rivalry between the apostles during their time. Yung mga apostol na mga Israelita, sila bagay mga apostol. Ako rin naman, apostol ako. Ngayon, para wag tayong magpalalo ng labis, kaya nga nanalangin ako makaitlo. Anong sabi ng Diyos? Pablo, ang aking awa ay sapat. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Wag mo nang na ialisin sa iyo yan. Nakita ko nandiyan si Brother Elio, si Brother Patles Pat, si Brad Los.
Brad Los, kumusta? Namimiss na kita. At ang ganda nung lagi naming pinag-uusapan ni Brad Elios. At yun din yung sinasabi mo, Brad Romel. Wag na nating kaya nga yung yung mga apostol na mga Israelita, sabi nila, pinipilit nila na magpatuli yung mga hentil. Kaya nga si Santiago na pinuspos ng Espiritu Santo, tumindig at nagwika, nagsabi, mga Ginoo, mga kapatid, wag na nating gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Kundi ating ituro sa kanila na sila'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, sa mga binigti, sa pakikiapid. Apat 'yon eh. Ngayon, ayaw ng mga Muslim na maniwala kay Kristo kasi hindi naman nila kilala si Kristo. Ahatulan mo Correct. sila. Kaya nga Correct. ang sabi, basahin ninyo mga kapatid. Kaya nga ang lagi naming sinasabi ni Brad Los, ni Brad Elios, Brad Ace at saka ni Brad DK, mga kapatid, read your Bible. And upon reading your Bible, makikita ninyo ang nagdudumilat na katotohanan. That religion is not important when salvation, pagka ang pag-uusapan ay kaligtasan, mga kapatid. Sabi po sa sa Biblia, sa Santiago, sabi ko nga kanina, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Sapagkat ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Mga kapatid, just be human. Don't let your hatred overcome your humanity. And by being human, mga kapatid, ano ba yung pagiging essence ng pagiging tao? Sabi ng Biblia sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Is this the feature of God? Ito ba yung wangis ng Diyos? Definitely not. Ang wangis ng Diyos, aking mamasdan ang iyong muka sa katwiran. Righteousness is the face of God na espiritu, mga kapatid. Ngayon, kaya nga sabi sa Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Compassion, mga kapatid. Yung mukha ng Diyos ay mukha ng katwiran, mukha ng compassion, mga kapatid. Kaya nga sabi ni San Pablo, kahit ipasunog ko yung aking katawan, ipakain ko sa leon, magkaroon ako ng maraming kaalaman, etc., magsalita ako ng iba-ibang wika, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Mga kapatid, pag-ibig po ang susi sa lahat. Love is the answer to all many questions, mga kapatid. Aling pag-ibig yon? Yung pag-ibig ng MCGI, pag-ibig, ginawa nilang katatawanan ng pag-ibig na turo ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. They are mocking the Lord Jesus Christ na hindi po nila namamalayan. Pangmamak po sa Panginoong Jesucristo ang ginagawa at itinuturo at ipinopromote ngayon ni Daniel Rason, mga kapatid. Ang pag-ibig, hindi po ibinubuka lang ng bibig. Ang pag-ibig ay ginagawa mula sa puso. Yan yung sinasabi ni Brad Eli, universal language. Yes, love Tandaan is mo the yun? universal language. Yes. Yes. I agree Kahit on na that. hindi marunong magsabi, pwede pa nga sabihin na mag-usap ng walang wika. Yun, matatanggap ko pa pag yun ang sinabi ni Brad Daniel eh. Mag-usap Alam mo ba, ng walang Brad Romel? wika. Alam mo ba, Brad Romel, may maano lang kita, masabat lang kita, pasensya na. Napatunayan ko yun na love is the universal language when I come outside the Philippines. Kasi pumunta ka sa China, hindi mo naman maintindihan yung salita nila. Pumunta ka sa lugar dito, lalong hindi mo maintindihan yung salita. Inuugat ko kung ano yung salitang pinagmulan ng salita nila. Wala siyang katulad. Pero alam mo ba, brother, nakakapag-communicate ako through the universal language. Yes. May kagaya nga nung nakaraan, kahapon yata yun, nung makalawa. Kasi dito, hindi ka po pwedeng pumara pagka hindi bus stop. Yung bus stop between and after ng trabaho ko, parehong malayo yung distansya. There are instances na nalilate ako. Alam mo ba, ginamit ko yung universal language na pag-ibig.
Yung konduktor, binigyan ko ng mansanas. Abay, ibinababa niya na ako ngayon sa harap mismo nung workplace ko. Without telling him para. Malay ba niya? Malay ko ba? At nung binigyan ko siya ng mansanas, binigyan niya ako ng coin for luck daw. Tapos maya-maya, nung tapos na siyang maningil sa mga pasahero, umupo siya doon sa tabi ko, nagpatugtog ng Hallelujah! Hallelujah! Doon na kayo magkakaintindihan. Ano Sa ako mga sa kanya? kapatid, sa Yes. mga kapatid, kapag magbabasa kayo ng Biblia, context is very important. Yes, Kasi exactly. minsan, pinapakitaan tayo ng mga isang talata sabay iyon ang i-discuss na doon tayo nabibrainwash Yes. Ngayon, hindi natin alam, may konteksto pala yon. Yes, exactly. Merong konteksto. Ano ba yung konteksto ng mga binabasa nating talata? Sabi sa Biblia, sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Aba, alamin mo muna sino ba ang kausap. Ikaw ba yung Yes. kausap? Nakakatiyak ka ba? Kung natitiyak mo ngayon, 100% na ikaw, isa ka sa kausap na kanatin, kinukonsider na kanatin ni San Juan, na author nung sulat na sinasabi nila ngayon, kaya pinapablock na yung mga exiter. Sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila hindi sa atin. Eh, Wrong context yun. Kung, Yes. kung itutulad sa atin yon na i-block tayo, maling konteksto yon. Yes, maling konteksto. Kasi, Kasi hindi naman lahat ng umaalis masama May kilala ako, Exactly. mas mabuti pa nga yung umalis kaysa nung sa naiwan May kilala ako nun. Oo. Nagtaka nga ako nung umalis Ay, sabi ko, mabuti ito Tapos may nakikita ako ng mga kapatid. Kanina may nag-PM sa akin. Medyo hindi maganda lang yung tabas ng dila. Pero okay lang. Exactly. Tatanungin mo ko, tapos ayaw mo ako magsalita. Yes, yes. Ano yun? Bias yun. Kaya nga, maling konteksto yon. Brad Ace, Kapag magbabasa tayo, basahin natin ang buo. yes, kasi wala namang kaya nga nagkandaleche-leche ang ang mga tao ngayon dahil sa pagkakaroon ng chapter and verses. Nilagyan ng chapter and verses. Yes, dapat pala buo. Yes, kasi nung sinulat yan, it is a whole letter. Kasi may nabasa ako na Ito hindi pa tanggap ng iba ito ito sabi ko yung tungkol sa tato. Yung kasi di ba wag niyong kukuditan ng inyong Pareho na tayo, dahil brother, sa may namatay. tattoo ako Hindi matagal na 'to, hindi pa kapatid. Oh, hindi ka kapatid. Pero yung tungkol sa namatay, ritual kasi 'yon. Yes. Ritual 'yon. Ngayon sa bagong tipan, wala naman sinabing bawal magpatato Exactly. At sinabi, isang beses lang sinabi sa Biblia. ang sinabi lang na yung templo nyo, ingatan nyo, sisirain ng Diyos ang sumira sa templo. Yes. Hindi ko masasabing tattoo 'yon. Kasi Yes. kung yung pagsira sa templo ang tinutukoy doon, yung pag-inom mo ng soft drinks pagsira sa templo 'yon Mhm. Kung ibabawal mo yung tattoo, di bawal mo yung soft drinks kasi mas malaki ang damage na nagagawa ng soft drinks sa Alin katawan ba yung natin. templo na yon? Alin ba yung templo na yun? Ito ba yung physical body natin? Definitely not. Yung nasa kalooban mo, Brad Romel. Nasa Yes. kalooban ko, nasa kalooban ni Brad Ace. Ako kasi tinitignan ko siya as a whole Yes. As a whole, yung temple as a whole. Kaya, kung kung titignan mo yung konteksto, laging ganun tayo magbasa. Huwag tayo yung patalon-talon na, ito yung favorite na verse ko, para sa akin to. Hindi Yes. ganun. Yes. Basahin mo yung talata, tignan mo kung para kanino. Kaya Lalo nga, na yung diba, mga Brad Romel? hiwaga, yung mga kautusan. Yes. Sa kautusan, delikado yan. Yes. Titignan mo muna sino yung inuutusan muna. At Correct. sino yung kausap at sino yung nag-utos. Bago mo Correct. sabihin, ito yung utos sa hindi. Actually, ang ganda ng punto sinabi mo, lalo na sa kautusan. Titignan muna natin, mga kapatid, sino ba yung kausap at inutusan? Sabi ng Diyos, gumawa ka ng daong nagyari sa goper. Gagawa ka, nabasa mo? 'Di ba? Utos yun kung talagang masunurin tayo sa Diyos, gagawa tayo ng daong. Kaya lang hindi ganoon Tama yung sinabi ni kailangan maingat tayo diyan. Ano ba? Sino bang kausap? Sino bang inutusan? Ano bang panahon 'yon? Ang masasabi ko lang sa mga kapatid, huwag na ninyong pahirapan yung sarili nyo. Maging mapagbigay kayo, matulungin kayo sa tao, mapagpatawad kayo. Tapos huwag nyo masyadong i-praise si kuya. Yung Yes. kuya-kuya, tanggalin na ninyo yun. Pera nyo yan. Kayo ang tumulong dyan, sama-sama kayo. Kaya back to basic tayo.
New Testament, palagi yung sabihin, salamat sa Diyos. Yun nga yung aral tinuro sa atin ni Brad Eli. Ganun lang, huwag niyo yung gawing komplikado, huwag na masyadong mainit ang ulo, huwag masyadong galit. Mm. Yun lang ang papayo Hindi ko. na ako magagalit, Brad Romel. Patawad. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, yun na kasi yung ginagawa ko ngayon eh. Yes. Nag-iba ang pananaw ko. Naging mas malawak yung pananaw ko, mas naging maunawain ako, hindi na ako palahatol. Hindi na, kumbaga, kung ano yung mabuti na itinuro ni Brad Eli, itinitreasure ko yon na siya ang nagturo sa akin nun. Kung may mga mali man siya, forgiven yon. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali eh. Basta ako natuto ako kay Brad Eli. Kung wala si Brad Eli, wala ako. Mas Salamat masasabi sa ko. Diyos, brother. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagpapalaya ng Panginoong Hesukristo sa atin. At sabi ng Biblia, kayo'y tinawag sa kalayaan. Huwag lamang ninyong gagamitin ng kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Brad Ace, bago tuluyang mamatay ang cellphone namin dalawa ni Brad Romel, go ahead, Brad Ace. Yun, may nagtatanong kailan daw po ang bautismo. Ewan ko kay Badong, kailan niya ilulubog doon sa dagat sa likod niya. ang bautismo po, ang maggagawad po niyan, sabi nga ni San Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Datapwat ang dumarating, sa hulihan ko'y magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Mas mahalaga po ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, which is the baptism of Spirit and in fire. Ano po yun, mga kapatid? Bobo po ako sa Biblia, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi ako magpapakilala as someone or somebody that I am not. Kaya nga, hindi ko pinangangahasan ng Biblia eh. Kaya nga, ito si Brad Ace at saka si Brad CZ, sila yung nag-aano ng Biblia. Nagdidebunk ng mga aral ni Kasi, hindi, mahalay naman na binabanata ko si Daniel Rason, ituturo ko ang Biblia. Mga kapatid, parang si Willie. May gumagano ng tenga ngayon yung gumagano, no? Napanood ko, ginaganon yung tenga ng Mahalay dito. Kaya ako, I am focused doon sa bahagi ko sa laban na to. Merong kang bahagi, Brad Romel, merong bahagi si Brad Ace, merong bahagi si Brad Elios, merong bahagi si Brad DK, merong kayong mga bahagi, mga kapatid, do your part. Para saan po ba ito? Ito ba'y laban na panlaman sapagkat ang aming laban ay hindi ayon sa laman at dugo. Hindi po ito laban sa napanlaman, mga kapatid. Kaya po kami hindi tumitigil sa pagsasalita, mga kapatid, dahil may mga pamilyang nangangambang masira. Merong mga pamilyang nasira na. Gusto namin sa awa ng Panginoon hanggang pinahintulot ng kapalaran at panahon, makatulong kami sa inyo, mga kapatid. Kasi buhay nyo po yan. Kung gusto nyo pong manatili dyan, pera nyo naman po yung iniaabulo nyo. Anong pakialam po namin doon? Kung gusto nyong mapuyat, 3 araw na pasalamat, oras nyo naman po yun eh. Ano bang pakialam po namin yun? Kaya lang, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya nga, nangangamba itong si Brad at saka yung mga yes man ni Daniel Rason sa kapahamakan eh. Bakit? Pagka sumasang-ayon ka sa mali, you are an accomplice of a crime. Pagka-accomplish ka ng crime, kasama kang ahatulan. Naku, yan yung nakakatakot. Kaya alam ko, nangangamba na at nanganganingani na si Brad Rodel at Brad Josel eh. Bakit? Ako naniniwala, Brad Rodel, merong kang budhing makadiyos. Tingin ko, bro, ano na lang yan? Trabaho na lang sa kanila yan. Tingin ko, trabaho na lang. Kasi Brad Romel, hindi kasi ganun kadali yun eh. Bakit? Di ba meron akong nilabas na merong panakot si Daniel Rason. Alam ko lahat ng inyong kasiraan. Merong panakot. Merong deterrent si Daniel Rason. Kaya lang, kung ikaw talaga, kung tayo ay natatakot sa Diyos, ay dapat muna kaming sumunod sa Diyos bago sa tao. Brad Rodel,
tinatawagan ko ang iyong budhing makadiyos. Magpapakasangkapan ka ba? Hanggang kailan ka magpapakasangkapan, Brad Rodel? Ang sabi ng Biblia, sa panahong ukol, kita'y sinaklolohan. Sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Narito ang araw ng kaligtasan. Binabasa natin yan sa doktrina. Brad Rodel, baka pagka nagkasakit yung minamahal mong yan o kaya yung minamahal mong niyelpot o kaya yung minamahal mong kabiyak ng puso, pag nagkasakit ng malubayan, baka tumawag ka sa Diyos, sasabihin niya, sapagkat ako'y tumawag, kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo nakinig. Inyong iniuwi sa wala ang bukong payo. Ako naman ay tatawa sa inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo. Tatawag sila sa akin at hindi ako sasagot. Nakakatakot yun, Brad Rodel. Kaya kayo na ang magdili-dili kayo, Brad Rodel. Alam ninyo sa puso ninyo na nagsisinungaling ang leader ninyo. Ngayon, maaatin nyo ba? Hanggang kailan ninyo maaatin? Sabi ni Apostol San Pablo, datapat muna kaming magpakasakop sa Diyos bago sa tao. Brad Rodel, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at kanyang ginagawang kalasag ang bisig na laman.